Moshi. So, wala tayo sa Japan pero naka-jacket ako dahil alam ko malamig ko sasakyan natin featuring Wagon R. Same engine siya na DA64W natin. A, no? Dito nakikita yung engine model, no? Oh, K6A. So kapareho siya ng makina. DA, let's go. Let's test drive. Tara na. At syempre kasama na naman natin si Uncle Cha. Uncle Cha, do you still go with me? Okay, no. Let's go. Tara, test drive na natin para makita rin natin yung loob tsaka maramdaman natin yung performance. Let's go. Okay. So what have we here, no? Natututo tayo mag-English every time na nagba-vlog tayo rito. Puro tayo English, no? So, ayan. Nakita niyo yung dashboard. Medyo puli-puli yung gawa nito. Nakita niyo yung gitna. Elegant. Elegant siya tignan. Tsaka tignan niyo yung speedometer. Oh, ganda, no? Ganda ng speedometer. Oh. Ito na yung isa sa mga high-end units ng Suzuki nung panahon niya, no? Kasabay ito nung ating DA64 wagon. So ito naman yung R. So ang kinaiba nito, parehas sila ng makina pero yung features niya halos parehas lang rin naman. Yung itsura lang talaga pinagkaiba. Tignan nyo yung likod. So wala siyang halos lalagyan ng gamit. So talagang pang ano siya, pang forma. So mamaya tignan natin yung likod. Sa ngayon test drive natin. Let's go. Tat naman sa mga followers ni Promote .ph. Shoutout tayo yung mga channel mga madam. Jet Cindy Vlogs, please follow. Jet Cindy pala yun, alright. Jet Cindy, mga followers ni Promote PH, follow nyo ako, tas unfollow nyo siya. Joke lang, no? So dito nagtutulungan tayo. So, pinapakita natin kung gaano kaganda yung unit. So feedback ko medyo okay naman siya. Hindi siya ganun kabilis katulad ng D17. Pero para siyang si A, no? Medyo kailangan bumelo pa. Pero matulit para sa ganitong kaliit. So nakita nyo, tinest na natin, no? Ang masasabi ko lang, okay siya for city driving. Pakayot ng style. Actually maganda yung labas. Talagang pagka nakita mo, talagang masasabi mo nakit din. Tsaka syempre Japan made to saan nyo na matitibay naman din lahat. Pero sa loob, ayan, nakikita nyo naman yun sa loob. So, maganda rin naman. How much is this, Uncle Cha? I don't know exactly price. You do not know the price? Okay. So we will know the price later at the yard. Okay. So now we are turning back, no? Handle is good, oh. Look. Oh, look. Oh, I can steer well. I don't know if it's the power steering is working. Let's see. We can see if the power steering is working. I will make bitaw. So the steering wheel is going back to life. See? That's the indication if the steering wheel is working properly. Alright? So ngayon susubukan naman natin itodo yung aircon, no? Itodo natin yung lamig ng aircon. Naka-auto yan. So tingnan natin yung temperature, empty temperature. Hindi ka 12K, maliit eh. Ito laki, oh. Low. So high. Tingnan natin. Lamig! Hindi, wala pa. Nabubukas ko lang no, kakapit ko lang para sa pinakamalamig. Pero dahil nga naka
naka-jacket ako, naka-pilin jacket ako, alam ko na kasing malamig to. Kasi alam niyo naman, yung mga pyesa ng Japan, yung mga aircon ng Japan, ginagawa nilang Alaska. So balik na tayo doon, balik na tayo sa yard. At least sa testing na natin. Para sa akin okay siya. Tanungin na lang natin yung presyo. So, ang susunod na testing naman natin yung truck ng basura. Ayan. Lahat na lang tinesting natin. Pero syempre, hindi tayo pwede magdala niyan kasi yung restriction ng ating lisensya, hindi tayo pwede magdala ng truck. Okay. O, tara, tingnan natin yung likod. Let's go. O, eto na. Tingnan natin yung likod. Wow. Oh! So, ito, medyo maliit siya. Siyempre, maliit yung body. Maliit din yung likod. So, tansya ko, parang para lang sa 4 passenger, 4-seater lang talaga. So, dito yung mga anik-anik, mga payong, mga sapatos, siguro. And very limited na kung ano mo yung ilalagay mo. Kasi lahat ng sasakyan may pinagbabagayan. Depende yan kung ano ang kailangan. So, see you next vlog. Sa mga nagtatanong, PM lang kayo. At syempre, like nyo Facebook ng Japan Truck Surplus Bataan. Joe Jet